maligayang pagbabalik, mga taga-subaybay ng liwanag at anino. Ngayon, haharapin natin ang isa sa mga pinakamapanlinlang na araw sa siklo ng buwan. Ito ang araw kung saan ang isang salita na binigkas ng walang pag-iingat ay maaaring maging sanhi ng sunod-sunod na kamalasan sa loob ng isang buwan. Ngunit ito rin ang araw kung saan ang isang tamang desisyon ay maaaring magbukas ng mga pintuan patungo sa karunungan at kasaganaan. Ito ang unang pagsubok ng buwan at ako ang inyong magiging gabay upang malagpasan ang mga nakatagong bitag nito. Ngayon ay ang ikaapat na araw ng buwan, isang yugto kung kailan ang buwan ay nagsisimula pa lamang lumaki. Nasa anyo ng isang manipis na gasuklay. Ang enerhiya ay nagsisimula pa lamang umusbong, tulad ng isang buto na sumisibol sa ilalim ng lupa. Ang buwan ngayon ay nasa ilalim ng impluensya ng Capricorn. Ang Capricorn ay isang tanda ng lupa na seryoso, praktikal at ambisyoso. Dahil dito, ang mga pagpili at desisyon na gagawin natin ngayon ay may mas malalim na bigat at pangmatagalang epekto. Ang pangunahing simbolo ng araw na ito ay ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama at kasama nito ang mansanas ni Adan. Sinasalamin nito ang dualidad, ang pagpili sa pagitan ng dalawang landas. Suriin natin ng mas malalim ang misteryo ng araw na ito. Ang simbolo ng puno ng kaalaman ay hindi lamang tungkol sa kasalanan, kundi sa kapangyarihan ng kamalayan at malayang pagpili. Ang enerhiya nito ay hindi agresibo o aktibo. Ito ay pasibo at mapagnilay-nilay. Ngayon, tayo ay mga sisidlan ng impormasyon. Ang universo ay naghahatid sa atin ng mga mensahe, mga ideya at mga katotohanan. Ang hamon ay kung ano ang gagawin natin sa kaalamang ito. Gagamitin ba natin ito para sa paglikha o para sa pagwasak? Ang araw na ito ay konektado sa elemento ng lupa na pinatitibay pa ng pananatili ng buwan sa Capricorn. Ang mga bato na kaagapay natin ngayon ay ang green jade na nagbibigay ng karunungan at balance at amazonite na nagdudulot ng katotohanan at kapayapaan sa isipan. Ang kulay ng araw na ito ay lahat ng uri ng luntian, mula sa malalim na esmeralda hanggang sa murang kulay ng usbong. Ang pagsusuot ng luntian ngayon ay makakatulong sa ating kumonekta sa enerhiya ng paglago at paghilom. Ang espiritual na mensahe ng araw na ito ay simple ngunit malalim. Kilalanin ang iyong sarili. Hinihiling sa atin ng universo na tingnan ang ating panloob na dualidad at pumili kung aling bahagi natin ang ating palalakasin at papakainin ngayon. May isang sinaunang kwento na perpektong naglalarawan sa enerhiya ng araw na ito. Ito ay ang kwento mula sa hardin ng Eden. Isipin ninyo ang isang perpektong mundo kung saan sina Adan at iba ay namumuhay ng walang alalahanin. Sa gitna ng hardin, may dalawang puno, ang puno ng buhay at ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Sila ay binigyan ng isang utos. Maaari ninyong kainin ang bunga ng lahat ng puno maliban sa puno ng kaalaman. Isang araw, isang ahas, isang simbolo ng karunungan at tukso, ang lumapit kay Eva at nagtanong, talaga bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kumain mula sa alinmang puno sa hardin? Ang tanong na ito ay ang unang binhi ng pagdududa. Sumagot si Eva at ipinaliwanag ang utos. Ngunit sinabi ng ahas na sa sandaling kainin nila ang bunga, ang kanilang mga mata ay mabubuksan at sila ay magiging tulad ng mga Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. Ang bunga ay hindi lamang isang simpleng prutas, ito ay isang simbolo ng impormasyon, ng kamalayan na nagbabago sa lahat. Nang kainin nila ang bunga, hindi sila agad namatay, ngunit namatay ang kanilang kawalang malay. Bigla nilang nalaman na sila ay hubad. Naramdaman nila ang hiya, takot, at pagkakasala.
Ang kaalaman ay nagbigay sa kanila ng kapangyarihan ng pagpili. Ngunit kasama nito ang bigat ng responsibilidad. Ang araw na ito ay nagbibigay sa bawat isa sa atin ng sarili nating ipinagbabawal na bunga, isang impormasyon, isang tsismis, isang sikreto na susubok sa ating karunungan. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa pagsuway, kundi sa paglalakbay mula sa kawalang malay patungo sa kamalayan at ang pasanin ng paggawa ng mga desisyon. Iyon ang esensya ng ikaapat na araw ng buwan. Sa araw na ito, ang universo ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng mga palatandaan. Bigyan ng pansin ang mga sumusunod. Una, kung makakita ka ng sinulid o tali na buhol-buhol, ito ay senyalis na ang iyong mga plano ay magulo. Huminto ka muna at pagnilayan ang mga ito. Pangalawa, ang makakita ng bahaghari ay isang tanda ng tamang desisyon na iyong ginawa o gagawin. Pangatlo, kung marinig mo ang iyong pangalan na tinatawag kahit walang tao, sinusubukan ng universo na kunin ang iyong atensyon sa isang mahalagang bagay. Pang-apat, ang makakita ng ibon na tumutuka sa iyong bintana ay nangangahulugang may darating na balita na mangangailangan ng iyong agarang desisyon. Panlima, ang makapulot ng barya ay tanda na ang iyong landas sa pananalapi ay sinasang-ayunan, ngunit gamitin ito ng may karunungan. Pang-anim, ang biglaang pakiramdam ng sobrang lamig o init ay senyalis ng pagbabago sa enerhiya sa iyong paligid. Bigyang pansin kung ano ang iyong iniisip sa sandaling iyon. At panghuli, ang paulit-ulit na salita o numero na iyong nakikita o naririnig ay isang direktang mensahe na kailangan mong unawain. Ang mga panaginip sa gabing ito ay kadalasang nagiging totoo, ngunit kailangan ng maingat na interpretasyon. Hindi sila literal. Kung nanaginip ka ng isang kalsada, ito ay tungkol sa landas ng iyong buhay. Ang isang sangasangang daan ay direktang simbolo ng pagpili na kailangan mong gawin. Kung makita mo ang iyong mga magulang, ito ay isang paalala na kumonekta sa iyong mga ugat at pamilya. Ang mga hayop sa panaginip ay kumakatawan sa iyong mga likas na instinct. Ang isang malinaw at masayang panaginip ay nangangahulugang nasa tamang landas ka. Ang isang bangungot ay babala na ang iyong panloob na salungatan ay hindi pa nalulutas. Ang mga taong ipinanganak sa ikaapat na araw ng buwan ay mga tagapagdala ng malalim at kung minsan ay lihim na kaalaman. Mayroon silang malakas na koneksyon sa kanilang angkan at karma ng pamilya. Para silang mga old souls, may karunungan na higit pa sa kanilang edad. Ang kanilang pinakamalaking aral sa buhay ay matutunang gamitin ang kanilang kaalaman para sa paglikha at hindi sa pagwasak, at pamahalaan ang kanilang panloob na dualidad. Sila ay likas na mga psychologist at analyst, ngunit kailangan nilang mag-ingat na hindi mahulog sa bitag ng paghuhusga at pesimismo. Paano naaapektuhan ng enerhiya ngayon ang iba't ibang aspeto ng ating buhay? Sa pag-ibig at relasyon, hindi ito ang tamang araw para sa unang date o pag-amin ng damdamin. Ang mga salita ay may dalang bigat at madaling magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang araw para sa tahimik at tapat na pag-uusap sa iyong partner tungkol sa inyong kinabukasan. Sa karera at pananalapi, iwasan ng pagpirma ng mga kontrata o pagsisimula ng malalaking proyekto. Bagamat ang Capricorn ay nagtutulak sa atin na magtrabaho, ang ikaapat na araw ng buwan ay nagbababala laban sa padalos-dalos na aksyon. Ito ay araw para sa pagpaplano at pangangalap ng impormasyon, hindi para sa pagpapatupad. Sa kalusugan at kagandahan, ang lalamunan at leeg ang pinakasensitibong bahagi. Iwasang sumigaw o pilitin ang boses. Hindi rin ito magandang araw
para magpagupit ng buhok. Sa halip, mag-relax sa isang mainit na paliguan na may asin. Para sa espiritual na pag-unlad, ito ang perpektong araw para sa pagninilay-nilay tungkol sa mga pagpipilian, pag-aaral ng mga sagradong kasulatan, at pagtatrabaho sa karma ng pamilya. Kaya, ano ang mga dapat nating gawin upang magamit ang enerhiya ng araw na ito sa ating kapakinabangan? Narito ang ilang mga praktis at ritual. Una, ang ritual ng dalawang landas. Kumuha ng dalawang puting kandila, isang papel at panulat. Sindihan ng mga kandila. Sa papel, isulat ang iyong tanong o dilema. Sa ilalim nito, gumawa ng dalawang hanay para sa dalawang posibleng pagpipilian. Isulat ang mga kalamangan at kahinaan ng bawat isa. Magnilay-nilay habang nakatingin sa apoy ng kandila at humingi ng gabay. Ang layunin ay hindi pilitin ang isang desisyon, kundi upang makita ang mga pagpipilian ng malinaw. Pagkatapos, ligtas na sunugin ang papel. Pangalawa, ang pagninilay sa puno ng angkan. Umupo ng komportable at ipikit ang iyong mga mata. Isipin ang iyong family tree. Isipin ang mga ugat na lumalago mula sa iyong mga paa, kumukonekta sa kanila. Humingi ng kanilang gabay at lakas. Pasalamatan sila. Pangatlo, ang pagsasanay sa tunog para sa throat chakra. Sa isang tahimik na lugar, huminga ng malalim at habang naglalabas ng hininga, bigkasin ang tunog na ng tuloy-tuloy. Damhin ang panginginig sa iyong lalamunan. Ulitin ito ng ilang beses upang linisin ang enerhiya ng mga hindi nasabing salita. Sa pagkain naman, kumain ng mga pagkaing nagpapabigat tulad ng mga lamang ugat at whole grains. Uminom ng mga herbal na tsaa tulad ng chamomile or mint. Iwasan ang alak at processed foods. At ngayon, ang pinakamahalagang bahagi, ang mga bagay na mahigpit na ipinagbabawal. Ito ang mga bitag na dapat iwasan. Una, sa pakikipag-ugnayan, iwasan ang chismis o pagsasalita ng masama sa iba. Ang mga salita mo ngayon ay may bigat na karmiko. Huwag mangako o manumpa dahil mahihirapan kang tuparin ito. At iwasan ang pakikipagtalo dahil maaari itong humantong sa pangmatagalang alitan. Pangalawa, sa mga aksyon at pananalapi, huwag magsimula ng bagong proyekto o pumirma ng kontrata. Mataas ang panganib ng mga nakatagong depekto. Huwag gumawa ng malalaking pagbili na hindi pinag-isipan at huwag magpautang o mangutang ng pera. Pangatlo, sa personal na enerhiya, huwag pumuputol ng puno o pumitas ng mga bulaklak. Ito ay araw ng paggalang sa kalikasan. Iwasan ang sobrang pagtatrabaho o pagmamadali. Ito ay hahantong sa mga pagkakamali. At ang pinakamahalaga, huwag gumawa ng padalos-dalos na desisyon. At panghuli, iwasan ang pagpapagupit ng buhok dahil maaari nitong putulin ang iyong koneksyon sa intuition. Naway gabayan kayo ng karunungan ng mga bituin sa inyong mga pagpili ngayon. Tandaan, bawat paglubog ng araw ay isang pangako ng bagong umaga. Harapin ang araw na ito ng may kamalayan at makakapaglatag kayo ng isang matibay na pundasyon para sa buong buwan hanggang sa muli nating pagkikita sa ilalim ng liwanag ng buwan.